Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Bata sa Pambansa kung saan inaantabayanan nga natin ang ikalamang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayong umaga, Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Yusek Claire, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Ivan at good morning sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Yusek, nabanggit niyo na po sa isang nakaraang Palace Press Briefing na mismong ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA. At kahapon nga po, naglabas ng ilang larawan ang Presidential Communications Office ng mga last-minute preparations ng Pangulo. What can you share with us, Yusek Claire, sa mga naging last-minute preps ng Pangulo this weekend? Oo, kahapon kasi nakita natin nagkaroon siya ng rehearsal. At di natin alam kung may mababago pa sa kanyang speech kasi ganoon naman ng Pangulo. Minsan nandiyan na yung oras pero pag may nakita siyang dapat baguhin, nababago pa rin. So mamaya siguro abangan natin kung ano sabihin ng ating Pangulo sa kanyang mensahe. At tumagal ng 1 hour and 20 minutes yung pagpapractice. Pero medyo mabilis pa yon ha. Medyo mabilis pa yon. So di natin alam kung mababago, hahaba pa o medyo iiksi. Aha, 1 hour 20 minutes. Yan ho yung usual niya, no? Anywhere from 1 hour 10 minutes to 1 hour 20 minutes yung karaniwan niya mga talumpati. Yusek Claire, bakit humahalaga para sa Pangulo na siya mismo ang magsusulat? I ask this in the context of the survey ng Pulse Asia kung saan ang lumalabas po na mga topics na gusto marinig ng ating mga kababayan. Unang-una, yung sa issue ng korupsyon at pangalawa, yung sa presyo ng mga bilihin. Ito ho ba'y mga malapit din na issue sa Pangulo? Yes, oo. Kahit pa wala nung krisis sa Middle East, alam natin na tinututukan ito ng Pangulo. At kasi ito yung pinakamalapit sa puso ng taong bayan at ito ang pinaka-concern ng mga kababayan natin. Kaya yun naman din ang tinututukan niya. Yusek, hindi ho natin maiwasan na marami sa mga kababayan natin, not necessarily the political opposition, mga ordinaryong Pilipino, who will listen to the SONA with a certain level of skepticism. Halimbawa ho, sasabihin ng Pangulo, ganitong ginawa natin, ganitong na-achieve natin, pero iba ho yung lived experience, ika nga, ng mga kababayan natin. Ano ho ang gusto nyo sabihin sa kanila? Sa kanila po, nakita din po natin na kung paano po ba magtrabaho yung Pangulo. Kung meron po kayong mga concern, ito naman sa atin ay hindi natin masasabi na lahat ng bawat Pilipino talaga ay nararating ng tulong ng Pangulo at ng administrasyon. So kung meron pa kayong ibang concern kasi baka meron nga talaga mga lugar na hindi napapansin or nakikita, mas maganda po talaga na makarating ang inyong mga hinaing. At yan naman po ay welcome po sa Pangulo. Yan po ay tinatanggap ng Pangulo para po malaman din po natin kung meron pa po bang dapat na idagdag na mga ayuda at mga tulong sa ating mga kababayan. Yung mga programang maaari pang maabot ang kasulok-sulukang lugar sa ating bansa. Yusek Claire, second to the last SONA na po ng Pangulo, ikalima na. Do you think there's enough time for the President to accomplish what he set out to accomplish nung kaya po sinimulan ang kanyang termino? Alam naman natin kung gaano ba kasipag ang Pangulo. May mga pagkakataon talaga na hindi naaabot ang target dahil sa mga factors na hindi rin naman natin saklaw. Katulad na lang yung pagkakaroon ng krisis sa Middle East. Hindi ito naka-record sa atin eh. Hindi ito yung unang direksyon kung paano ba makakatulong sa ating mga kababayan. Pero medyo naiba eh. Naiba yung target, naiba yung paano tutulungan, naiba yung direksyon ng ibang mga pondo ng pamahalaan. Naidagdag ito. Yung lindol, hindi rin ito hindi ito naka-schedule. Dahil walang schedule ang mga gitong klaseng kalamidad. Pero nakita po natin kung gaano kabilis tumulong at magresponde ang ating pamahalaan at ang ating mga opisyales. So siguro yun na lang po din ang tignan natin dahil lahat po ng maaaring gawin ng Pangulo ay ginagawa po talaga sa lahat ng sa abot ng makakaya po talaga. Panghuling tanong na lamang po, ikatlong SONA na ng Pangulo na hindi a-attend si Vice President Sara Duterte na sa ngayon po ay nasa London, base sa ating mga nakitang huling posts sa social media.
But would you encourage the Vice President to at least monitor the President's SONA para ho mapakinggan niya kung anong sasabihin ng Pangulo? Alam mo, sa mga bagay-bagay nito, hindi lang SONA. Sana tumutok ang Vice Presidente sa nangyayari talaga sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan. Kasi mukhang hindi siya updated sa lahat ng mga nangyayari, kaya hindi niya alam kung ano ang mga programa ng pamahalaan. At sana tumutok siya para alamin din niya kung paano ba siya makakatulong sa mga issue ng inflation, sa issue ng pagtaas ng fuel price, sa mga bagay-bagay na ang Pangulo lang ang pumapasan ngayon kasi lagi po siyang wala sa bansa. Yusek Claire, maraming salamat sa pagpapaunlak sa unang balita. Thank you. Maraming salamat, Ivan.